Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang epekto? Apektado ba ang kaso, ang takbo ng kaso ni Duterte sa ICC dahil sa leave ni ICC Prosecutor Karim Khan? Ano? So maraming nagtatanong sa atin kung hindi kaya madelay ang kaso ni Duterte dahil nga dito sa pangyayaring ito. Na-discuss ko na ito ng separate o ng hiwalay noong nakaraang araw, itong tungkol nga sa nangyari kay ICC Prosecutor Karim Khan. Alam naman po natin ang nangyari, na-involve siya sa isang kaso, inireklamo siya sa kasong sexual misconduct. Ito'y medyo seryosong reklamo ito laban sa kanya, at nagsasagawa na ng investigasyon kung totoo nga itong reklamo sa kanya. Para makatutok siya dito, para naman hindi lumabas na pinoprotektahan siya, nag-file ng temporary leave. So hindi naman permanente yung hindi naman nag-resign si ICC Prosecutor Karim Khan. Kaya lang, syempre, maraming nagsasabi, Attorney, baka madelay lalo ang kaso ni Duterte. Dahil syempre, si Karim Khan na ang nakilalang humahawak ng kaso na yan bilang ICC prosecutor. Kung iba pa ang hahawak ng kaso na yan, baka mag-aaral pa uli tungkol sa kaso na yan at madelay ang kasong ito. O kaya baka humina ang prosecution dahil mag-aaral na naman ang bagong prosecutor na hahawak ng kaso. So sige, yan ang pag-usapan natin. Mga kabunyog, unang-una, hindi naman papalitan bilang prosecutor si Karim Khan. Siya pa rin ang ICC prosecutor. Nag-leave lamang siya. Ngayon, sino ang papalit sa kanya? Bali-balita na ang papalit sa kanya ay ang ICC Deputy Prosecutor na si Mami Niang. Itong si Mami Niang, ito ay isang black, Mami Manjay Niang. Deputy Prosecutor ito ng ICC. Ito ay isang black na lawyer, mula ito sa bansang Senegal sa Africa. Dati itong judge doon at magaling din ito sa mga kaso sa international humanitarian law, yung mga kaso ng war crimes, genocide, crimes against humanity. Eksperto rin siya sa mga kasong ito. Itong si Mami Manjay Niang. Ngayon ang tanong, kung itong si Mami Manjay Niang ang papalit kay pansamantala munang hahawak ng kaso, hindi kaya magpa-familiarize pa muna siya sa kaso? Hindi kaya maapektuhan ito ang paghawak ng kaso ng itong kay Duterte? Hindi naman, mga kabunyog, mga kababayan. May napanood akong mga interviews kila Attorney Chrissy Conte na itong itong ICC Deputy Prosecutor Mami Niang, ito ay siya pala talaga ang naka-assign. Bagamat ang kilala natin ay si Karim Khan ang head ng office. Kumbaga yung Office of the Prosecutor, ang pinaka-prosecutor talaga ay si Karim Khan. Pero dahil maraming kasong hawak ang ICC, ina-assign ang bawat kaso kung kanino. Ito palang kaso ng Pilipinas, tinatawag na The Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, ito yung pangalan o caption ng kaso. Ang naka-assign pala talaga dito ay itong si ICC Deputy Prosecutor Mami Niang. Kaya kumbaga, bagamat si Karim Khan yung kilala natin, dahil siya yung prosecutor talaga, pero ang specific talaga na pumufocus o tumututok
dito sa kaso ng Pilipinas, parang siya talagang nagmo-monitor niyan, nag-aaral niyan, itong si ICC Deputy Prosecutor Mami Yang. Kaya hindi naman pala talaga maaapektuhan ang tungkol sa kasong ito. Kasi magaling din itong si ah, ICC Deputy Prosecutor Mami Yang kasi dati siyang judge sa bansang Senegal sa Afrika. Pangalawa, marami na ring mga kaso yung tungkol sa kaso ng Rwanda, yung tungkol sa kaso ng former Yugoslavia, yung mga international tribunals na yan ng Rwanda at former Yugoslavia, na-involve siya dyan. Na-involve siya dyan sa ah, mga mga high profile na yan na mga kaso sa international humanitarian law. Yung sa Rwanda, tungkol yan sa genocide eh. Yung mga Tutsis at mga Hutus. Yung sa former Yugoslavia naman, yan yung pagmasaker sa mga Bosnian Muslims. Itong alam natin na nakasuhan dyan sila Milosevic. So, dyan pala na-involved sa mga special international tribunals na yan itong si ICC Deputy Prosecutor Mami Niang. Kaya magaling din siya sa international humanitarian law. Naman tungkol sa Pilipinas, kabisado niya ito kasi siya talaga pala ang special na naka-assign diyan. Sa kanya pala naka-assign yung kaso na 'yan. Kaya so wala naman palang problema. Wala namang problema. Kaya lang syempre medyo gagamitin na naman ng mga DDS itong issue na ito. Siyempre, sasabihin nila, sisiraan na naman nila ang ICC prosecutor, si Karim Khan, dahil nga dito sa kasong ito ng sexual misconduct. Pero sa isang banda rin, maganda rin na nag-leave na muna si Karim Khan. Bakit? Siyempre, kung hahawakan mo ang kaso ni Duterte, tapos meron kang sariling problemang kinakaharap, yung kaso na yan, madidistract ka dyan. Hindi ka makaka-focus sa kasong hawak mo. Kaya maganda na nga na ito na rin muna si ICC Deputy Prosecutor Mami Niang ang humawak para talagang walang distractions. At saka hindi mai-issuehan ng kung anuman. Anyway, pag nalampasan naman ni ICC Prosecutor Karim Khan yan, yung problema niya na yan, babalik naman siya sa paghawak bilang ICC Prosecutor. Anyway, so yan mga kabunyuga, so sinagot ko na yung tanong ng ating mga kababayan kasi nag-aalala sila at nagtatanong sila. Bagamat na-discuss ko na ito nitong nakaraan, hindi ko pa na-discuss kung sino bang papalit at kung ano bang mangyayari sa kaso. Maapektuhan ba ang kaso sa pagpapalit ng hahawak sa kasong ito dahil nga nag-temporary leave si ICC Prosecutor Karim Khan? So yan po so pinaliwanag ko na po. Okay? So magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Let's discuss that further with ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Hi, Attorney. Good morning. Yes, good morning. Okay, sige, tanong na lang po natin na ito po bang temporary pag-leave ni Karim Khan dito sa being a prosecutor sa ICC, do we see a delay or kumbaga parang pagbabago, maapektuhan po ba yung ating dito sa pagdinig po ng kaso kay Pangulong Rodrigo Duterte? Substantially, wala kaming nakikitang delay na lalabas dito sa administrative leave niya. Kasi in the first place, nung in-issue nga yung warrant of arrest, in-announce naman niya at sinabi niya nang in charge na sa Philippines Unified Team, IC, Manjiayen Yang. Kumbaga, parang Secretary of Justice sa atin, di ba? Hindi naman siya yung in charge sa lahat ng kaso. So si Niang na talaga ang in charge noon pa man dito sa pagpapahuli kay Duterte and eventual pagbukas ng confirmation of charges hearing. So sa trial, bagaman, syempre, usually kasi sa trial, si Karim Khan ang magsasalita or siya yung parang lead. Sa trial, kung aabutin ang leave ni Khan hanggang September 23, ang tatayo para sa prosecution ay si Niang. So yung leave niya, attorney, ni Karim Khan, this is just a temporary leave pending an investigation. Assuming na everything goes well, makakabalik siya in time for trial? Naku,
this is the first time that a prosecutor has done so. In fact, Karim Khan is only the third prosecutor of the court. Kaya walang nangyaring ganito dun sa previous two na nagkaroon ng, well, nagli-leave sila, I guess, vacation leave, etc. na leave. Yes, oo. Kaya medyo kakaiba ito, kaya kakapain ng OTP. Pero sa takbo kasi na, or sa system ng trabaho nila, meron naman silang may kanya-kanyang team na in charge sa bawat kaso o sa bawat investigation. Sa ngayon, ang ICC may parang 4 na tumatakbong kaso, hearings. At yung isa nga lang doon, yung parang ka-level natin, yung parang nagsisimula pa lang. Yung dalawa kasi, medyo patapos na. So yung Said case at saka yung Philippine case, yung Duterte case, ito yung parang tututukan sa susunod na ilang taon, palagay ko. Maliban kung may maaresto sila sa Ukraine or sa Palestine. Pero mukhang dito sa dalawang kasong to, ang mata ng lahat. Wala kaming nakikitang delay pa, lalo na nung last week, halos kasabayan, on the last day of the week, nag-announce yung ICC ng deadlines dun sa mga pending issues na nasa kanya. Yeah. So, Right. yes. But what about the momentum? Sabi nga nila kasi si Karim Khan, siya yung talagang nakakaalam, kabisado itong kaso na ito, no, particular kay former President Rodrigo Duterte. So with his leave of absence, baka yung momentum, 'di ba, nung kaso na to maapektuhan din daw. That would best be addressed to the Office of the Prosecutor kung kakaya nila. Pero, yung tingin namin, as again, si Niang ang head ng Philippines Unified Team. Ito yung both investigation and the core legal team. Kaya, hindi ko naman din masabi na bagaman si Karim Khan ang may kabisado, hindi rin ibig sabihin na baka kabisado din naman talaga ni Niang. Kasi siya nga yung nag-lead. May bago nga silang pauso pauso talaga. Meron silang tinatawag na tracking and monitoring ng information unit or section. So itong information tracking section, bago in the sense na ano ba yung mga impormasyon na pumapasok, kailangan ma-categorize, i-file lahat. Kaya dito namin nakikita na pumasok, di ba nagbukas sila ng witness appeals page para sa Pilipinas? Yun lang Pilipinas lang yung specific website. Merong website or merong page or merong microsite sa ICC page na pwede ka mag-reach out sa OTP. Pero yung witness appeals, gumawa ng separate para sa Pilipinas. Kaya palagay namin, yung pumapasok doon, nasa loob nitong bagong section, at kumbaga, ayos na, process yung information na nakakarating doon sa investigation team. Kaya, tingin ko, hindi naman, kumbaga, malaking aberya ang kanyang So kumbaga, ika nga, they have built institutional groundwork already na kahit sino man yung mag-lead ng council na yan, ng panel pala, ay tuloy-tuloy naman kasi evidence-based naman, hindi naman tayo personality-based. But ang question din po dito kasi, attorney, yung iba, parang tinitignan po nila ito, of course, negatively, doon sa paningin nila sa imahe ng mismong ICC. What's your take on that po? Well, ako man, nakakasama sa imahe ng anumang institusyon na meron kang individual na may ganito palang ginawa or nagawa. Considering that the charges or the allegations arise from work. So, just briefly, and I'm not privy to the details, pero this is from public records. It appears that yung sexual misconduct arose from occurred in certain instances that the prosecutor's team made country visits. So sa iba't ibang bansa pumunta sila, and then there was one incident that they say happened at the house of the prosecutor. So kumbaga nangyari ito habang magkatrabaho sila. Kaya nakakabigat. Pero ang maganda dito na kumbaga, wala akong masabi sa personal. Hindi ko kilala personally si Karim Khan. Hindi ko kilala yung nagreklamo, pero para sa akin positibo na nagkaroon ka agad ng investigation. Naka-step in agad at kumbaga naisip agad na kailangan merong independent investigating team. At itong independent investigating team ang trumabaho simula pa last year. Yung tingin ko lang, posibleng patapos na ang kanilang findings by this year. Kaya minabuti na rin ni Karim Khan na, sige, mag-leave na rin ako in anticipation na paalisin ako. Sabihin na natin parang ang i-recommend ay that he be dismissed or that he cut his term short. Di wala na siya sa eksena or hindi siya currently in office. At the same time, it builds the resilience of the unit
of the Office of the Prosecutor from further activities or further sexual misconduct allegations. Lastly po, attorney, on the other note naman po, kamusta po yung mga, kumbaga, yung mga testigo po dito sa kaso na to, knowing na nanalo po si Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao? How are they taking this? At saka nalalapit na rin po, ilang months na lang din yung confirmation of charges. So, yung mga biktima na ang participation ay either bilang testigo o kaya bilang participating victims, kasi ano ba yan entirely different. Ang sense nila ay parang, uy, anong nangyayari? At syempre, may kaunting pangamba. Pero sa pagpapaliwanag, nadadaan naman na hindi ito makakaapekto maski dun sa schedule ng court. In fact, last Friday nga, nagbigay na yung schedule ng court sa deadline tungkol sa, ng comments tungkol sa, ang importante kasi dito yung substance, tungkol sa disqualification of judges. And then pangalawa, tungkol doon sa challenge to jurisdiction ng defense. So kung on track yun, yung pagbawas ng isang katao sa the OTP is composed of about 380 individuals, lawyers, investigators, etc. Yung pagtanggal ng isa, bagaman siya yung head, kumbaga hindi ganun, kagat lang ng langgam, hindi naman kagat ng dinosaur ang epekto nito. Alright. Kaya yung mga biktima, with that information, parang kampante sila. Nag-aabang na lang kami ng schedule for the actual application for victims' participation. Alright. Sige, maraming salamat po muli sa inyong oras sa ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang umaga po sa inyo. Umaga, salamat din. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.